Isa pong mapayapa, malamig at magandang umaga para sa lahat. Bago po tayo magsimula ay magbigay po tayo ng isang maikling at maikli sa pasimula panalangin. Opo Lord. Opo Lord God, marami pong salamat sa umagang ito. Nakalooban mo kami ng kalakasan. Muli, maglilingkod po ako sa inyo at nawa po ay maabot ng video ito ngayon yung mga tagapakinig, ang iyong mga hinirang. Maunawaan nila na ang salitang ito ay napakamahalaga at importante sa kanilang buhay sa panahong ito ng kaligtasan. Ama, patuloy mo akong bigyan ng kalakasan, katalinuhan, at huwag mong hayaan na maigupo ang mensaheng ito ng kaaway. Patnubayan mo ko, pagkalooban mo ko ng kalakasan, katalinuhan, upang makaya ko itong ibahagi sa iyong mga pinili, mga anak, dito sa lupa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong topic ngayon ay ang Paul Gospel Salvation Today. Ang ebanghelyo lamang po ni Pablo ang makakapagligtas sa atin sa panahong ito. Hindi ko po sinasabi na ang Old Testament, ang writer ng Synoptic Gospel, ang writer ng Hebrew hanggang Revelation ay hindi po sila mga banal at pinili ng Diyos. Sila po ay mga banal at pinili ng Diyos. Pero yung po, mga binanggit ko ngayon ay para lamang sa Israel. At ito pong sinasabi kong ang kaligtasan para sa panahong ito lamang po yung mensaheng ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang revelasyon sa ating Apostol Pablo na siya pong magliligtas ngayon. Ito po yung ebanghelyo ni Pablo. Pakatandaan nyo po, meron pong dalawang programa ang ginawa ng Diyos, isang pagliligtas sa Israel at isang pagliligtas para sa body of Christ. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Bakit ito po hindi naiintindihan ng karaniwang mga tao? Maraming mga denominasyon ang hindi po nakakaunawa at nakakaintindi ng mensaheng ito sapagkat ginugulo po ang kanilang kaisipan ng kaaway. Papatunayan ko po ito sa inyo. Ito po. Papatunayan ko po ito sa inyo na itong ebanghelyo na ito ni Pablo ay ayaw ipaunawa ng kaaway sa tao. Dahil ganito po, babasahin ko po sa inyo ito po. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3, at kahit ang aming ebanghelyo ay natatakluban pa. Hindi pa ito na nakakaabot doon sa pangunawa ng iba. Natatalukbungan pa. Ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. So, ibig sabihin, yung mga nagkiklaim na sila ay Christian na hindi nakakaunawa nito, ay mapapahamak pa rin. Hindi po sa akin galing yan. Dito po sa binasa ko sa sulat ni Pablo, ebanghelyo ni Pablo. Basahin natin yung kadugsong na talata. Sabi dito, sa kanilang kalagayan, binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino ang Diyos ng sanlibutan ito? Si Satanas. Ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Kiniklaim nilang sila'y mananampalataya pero hindi naunawaan ito.
hindi naunawaan yung ebanghelyo ni Pablo na naririto sa Biblia, hindi nila naunawaan, ibig sabihin, sinasabi ni Pablo, hindi pa rin sila mananampalataya. Kahit na kinikilim nila sila mananampalataya. Alam nila ang buong Bible, meron silang ibang denomination, pero hindi sila nakakaunawa dito. Ang sabi ni Pablo, hindi pa rin sila mananampalataya. Anong karugtong? Upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo. Anong ebanghelyo yun? Ito yung ebanghelyo niya. Upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat si Kristo po ang nag-reveal nito kay Apostol Pablo. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na hindi pa nila nakikita ang liwanag. Nababasa nila sa Bible, nalalampasan nila, natatakil nila, pero hindi nila nakikita yung liwanag. Nauunawaan yung liwanag ng ebanghelyo ni Pablo. Patuloy po tayo. Marami tayong naririnig. Ano yung mga naririnig natin? Na mayroon daw iba't ibang paraan ng kaligtasan. Una, binyag. Ikalawa, batas. Ikatlo, pagsisisi sa mga gawa. Binyag, batas, pagsisisi sa mga gawa. Patutunayan ko sa inyo yan. Ayon sa sulat po ng ating Apostol Pablo, ang binyag, kasi ang binabanggit natin dito, binyag ay yung binyag sa tubig. Kailangan mabinyagan ka. Ilulubog ka sa tubig para daw lilinisin ang iyong kasalanan. Pero ano sabi ni Apostol Pablo sa kanyang ebanghelyo? Basahin natin sa unang Korinto. Basahin natin sa unang Korinto. Basahin natin sa unang Korinto 1:17. Ito, napakalinaw po. Yan, i-highlights natin para yan, ini-highlights ko na. Yan, ano sabi dito? Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magpabautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita. Upang ang krus ni Kristo ay huwag mawala ng kapangyarihan. Pero nyo yan, hindi niya ginagamit yung kanyang katalinuhan. Di ba, Pablo, kundi ang kanya lamang sinusunod ay yung lamang naaayon kung ano ang sinabi sa kanya, inireveal sa kanya ng ating Panginoong Kristo, risen Lord Jesus Christ. Lagi niyong tatandaan, risen Lord Jesus Christ, kasi nag-reveal sa kanya, hindi noong narito pa sa lupa si Kristo, noong nasa langit na po ang ating Panginoong Kristo. Doon po siya nag-reveal kay Apostol Pablo. So, ano pa? Ano pa sinasabi pa? Ano pa sinasabi? Batas. Yung iba sinusunod nilang batas, sumusunod sila sa 10 utos ng Diyos. Hindi lamang po 10 ang utos ng Diyos, kundi 314. Lahat-lahat. Sino makakakumpleto niyan? Ano ang sinasabi sa batas? Basahin uli natin. Galatians 2:16. Galatians 2:16, sabi dito, Galatians 2:16, ano sabi? At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaring ganap sa pamamagitan ng gawa at kautusan,
kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, at tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Napakaliwanag po. Hindi sa pamamagitan ng gawa ng mga kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sino mang laman. O, sino bang nakaperfect sa mga utos at batas ng Diyos? Wala po. Kahit isa po walang nakaperfect. Ano pa? Ito, pagsisisi sa mga gawa. Repentance of deeds. O, tanggap ba yan? Dito sa Ebanghelyo ng ating Apostol Pablo na inireveal ng ating risen Lord Jesus Christ sa kanya. Tingnan natin. Basahin natin ang balik tayo sa Bible. Kailangan lagi may patunay po eh. Balik tayo sa Bible, tingnan natin sa Ephesians. Ito, 2:8-9. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, ito yung batas na sinasabi upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ng ating sarili at hindi din sa pamamagitan ng batas kaya tayo naligtas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So, ano pa? Ano pang ating masasabi para mapatunayan natin na itong ebanghelyo ng ating Apostol Pablo ay siyang kaligtasan ngayon? Ito pang isa pang isa pang patunay, exclusively po binigay ito ng ating risen Lord Jesus Christ kay Apostol Pablo. Wala na pong ibang apostol. Hindi po doon sa 12 apostoles, sapagkat yung pong 12 apostoles simula kay Pedro hanggang doon sa iba ay yun po para sa Israel. So, malayo po ang ating kaligtasan doon at wala po tayong business doon, sapagkat ano ba tayo? Tayo ba Israel? Tayo ay Pilipino na kung papaniwalaan po natin ang ebanghelyo ng ating Apostol Pablo, tayo po'y mapapabilang bilang body of Christ, at yung pong body of Christ na yun po ang ililigtas. Dito sa sinasabing full gospel salvation day, yun po ang ililigtas. Yun pong lahat ng legitimate member of the body of Christ, yun lang po ang ililigtas. So, ano ba yung short meaning ng para sa madaling pagkakaintindi natin, yung pong dispensation? Kasi pag dumadating sa dispensation, parang nakukuliti na yung inyong tenga. Parang, ano ba ito? Bago ba ito religion? Hindi po ito bago religion. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung ang gawa ng Diyos na nagpapamahagi, nangangasiwa, nagbibigay ng kanyang mensahe ng biyaya sa pamamagitan ni Pablo sa mga hintil. Yun pong ibig sabihin ng dispensation ito. Na yung gawa ng Diyos, yung pagpapamahagi, pagpapangasiwa at pagbibigay ng kanyang mensahe sa pamamagitan ng biyaya na inireveal niya at pinagkaloob sa ating Apostol Pablo para po sa mga hintil. Tayo po ang tinatawag na mga hintil. Ang mga hintil po ay yung mga non-Jewish people, non-Jewish inhabitants. So, pag sinabing Inchik, Amerikano, Pilipino, Hapon, yan po yung mga hintil, non-Jewish people.
So, ano po yung pinaka key verse dito na talagang papatunayan natin na talagang ito'y pinagkaloob kay Apostol Pablo para meron po tayong mga supporting verse. Hindi po ito gawa-gawa lang. Hindi ko po ito ginawa, kundi kinuha po natin ito sa Biblia. Tingnan natin uli, balikan uli natin yung Ephesians. Ito. Yan Ephesians. Upang sa pamamagitan ng iglesia, mali po, hindi po yan. Talagang po kailangang maayos po yung ating kasi dito po tayo ito po Ephesians 3:2, sabi po dito, kung tunay na inyong naririnig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Si Pablo po nagkasalita niyan, pinagkatiwala sa kanya yung revelasyon ng ating risen Lord Jesus Christ para sa ating mga hintil. Ibinibigay po yan. Ibinigay po yan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Apostol Pablo na siya namang ibinibigay sa atin. Tingnan natin sa English para maintindihan natin mabuti. Kasi yung iba parang nalilito yan. Sabi dito, if you heard the dispensation of the grace of God which is given me to you word. Binigay sa kanya, binibigay naman sa atin. So napakalino po na yung mga pinagsasasabi natin ay meron hango po sa aklat ng katotohanan, sa banal na aklat sa Biblia. So, ngayon po, pakikita ko sa inyo na yung pong ebanghelyo ng ating Apostol Pablo ay totoong siyang magliligtas sa panahong ito. Pakikita ko po sa inyo. Yan po. Una, sabi po dito, 1 Corinthians 15:1-4, ito po yung key verses para po sa ating kaligtasan. Ano po? Basahin po natin yan. 1 Corinthians. Pasensya niyo po ako, medyo mahina tayo Ayan. Sabi po dito, mali po. Dito pala. Yan. Sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog para mas maunawaan natin mabuti. Ito po, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipangangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Dapat ninyo itong paninindigan. Tanggapin nyo po ito mabuti. Stand in this verse po. Kailangan po tayong tumindig dito sa verse na ito. Na sa pamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan malibang kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan. Kailangan ang ating pananampalataya ay talagang galing po sa ating puso. Hindi po natin ipawawalang bahala. Kailangan titindigan natin ang ating pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap. Ito'y tinanggap din ng ating Apostol Pablo na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan.
Napakaliwanag po mga kapatid. Kaya maliwanag po ito, na maliwanag pa sa sikat ng araw na sinasabi nga na Christ died for our sins, was buried, and rose again. Yan po yung key verse na kapag pinaniwalaan mo sa iyong buhay, sa buhay mo ngayon, na kaya namatay si Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, ay para sa katubusan ng ating kasalanan, papanampalatayan mo yan, automatic po, ligtas ka. Ano pang mga patunay na yan po ay yan. Ano pang patunay? Ito lamang po yung mensahe ngayong araw na ito na makakapagligtas sa atin, no? At ito ay natanggap niya directly mula sa ating Panginoong Jesucristo. May patunay po yan, no? Basahin uli natin Galatians 1 para hindi po kayo malayo sa katotohanan. Sapagkat nais ko malaman ninyo mga kapatid na ang ebanghelyo na aking ipinangangaral ay hindi ayon sa tao. Hindi ayon sa tao, pero niya, sinasabi niya. Hindi gawa-gawa ng tao. Sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Direct siya. Direct na galing sa ating Panginoon Jesucristo. O itinuro man sa akin kundi sa pamamagitan ng pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Direct po. Napakalakas po ng nito ng impact itong salitang ito. Kung ito po hindi nyo paniniwalaan, malalayo po kayo sa kaligtasan. Kayo isa sa mga natalubungan ng kaaway ng sanlibutan ito kung hindi nyo ito papaniwalaan na maayos. Kaya po ang ating kaligtasan ay kumpleto sa kanyang tinapos na gawain dito sa lupa, sa kanyang pagkamatay sa krus. Yan po ang mga makakapagligtas sa atin, mga kapatid. Salvation by grace alone, sa pamagitan lamang ng biyaya. Wala nang iba, alam na alam, ito yung binanggit natin kanina, saved by grace through faith, not of work, Ephesians 2:8-9. Romans 4:5, God justifies the ungodly by faith alone. Yung mga makasalanan, sila'y pinawalan sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Paul Ephesians consistently reject works. Nire-reject po niya yung gawa, yung batas o ritual as condition for salvation. Ano yung ritual condition as for salvation? Bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon o isang halimbawa. Ito yung mga ginagawa ng mga Israelita nung araw. Sila'y nagkakatay ng mga baka, kung anong hayop, iaalay, patutuluin yung dugo. Kaya yung dugo ang simbolo ng kaligtasan. Kaya kung wala yung dugo, walang remissions of sin. Yan po anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Once for all, para sa lahat. Yung kanyang dugo pinatulo niya sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Yun ang isang magandang ilustrasyon dyan. Pero makakapagligtas nga lamang ay yung biyaya ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya yung ating application dito, trust
Christ alone, not your deeds, baptism, or law-keeping. Pero meron tayong note na inilagay dito, mga kapatid. Grace train us to walk in the Spirit. Meron po tayong verse diyan, basahin nyo, Galatians 5:16 at Titus 11:12. After salvation, pagkatapos po natin matanggap yung salvation, kasi po may mga ibang grupo ng Christ believer na lagi doon po sila tumitigil doon sa without works. We are saved without works. Parang nag-uudyok sa isang mananampalataya na magkameron ng license to sins. May mga ganun pong grupo. Pero kaya ating inilagay dito, note, grace train us to walk in the Spirit. Galatians 5:16, Titus 11:12. Basahin natin yung Titus 11:12. Titus 11:12. Basahin natin. Mali yata. Wala namang 11. Titus 2. Titus 2. 11:12. Tingnan natin to. Ito, basahin natin. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan. Pagkatapos natin itakwil ang kasamaan dahil tayo hinango sa pamamagitan ng biyaya. Pagkatapos natin itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Basahin natin sa KJV 2:11-12. Ito maganda sa KJV. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly. May katinuan. Kailangan mamuhay tayo na may katinuan. Righteously and godly in this present world. Tinitrain po tayo ngayon kung ang iyong isip ay ganito dahil naririnig mo yung mga itinuturo ng mga ibang mga grace believer. Ay, ang ganda pala sa mga grace believer. Alamin mo lamang na tungkol doon sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo. Paniwala mo, pinaniniwalaan ko naman pero patuloy ako sa aking kasalanan dahil ligtas naman pala ako. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya po ng Diyos ay nagtuturo ng kabutihan. Aakayin kayo sa kabutihan, hindi po kayo aakayin na manatili sa kasalanan. Hindi po ganun. Tingnan, meron ditong isang verse, titingnan ko kung tama ito. 2 Timothy 2:19. 2 Timothy ba yun? 1 Timothy 2:19. Hindi ko na matanda. Mayroon pong verse na na kilala ng Diyos yung Kanya. Kaya kung patuloy kayo doon, pag-iingatan nyo yung verse na yun. Nakilala ng Diyos yung talagang totoong Kanya. So baka kayo mag-fall doon sa hindi kayo totoong Kanya. Ito pala Ito pala 2 Timothy 2:19 ito napakalinaw. Tingnan nyo, basahin nyo. Yan nilagyan ko ng highlights Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal, the Lord knoweth them that are His. Tingnan natin sa Tagalog mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog
kilala ng Panginoon ang mga kanya. Kaya, ano po, hindi natin pwedeng paglaruan po ang biyaya ng Diyos. Hindi po natin paglaruan na, sige, paniwalaan ko yan. Samampalataya ako na kaya namatay. Sige, Hesus Kristo sa krus dahil sa aking dahil sa aking mga kasalanan, dahil tinubos niya ang aking kasalanan, yung kanyang pagkamatay na yun ang katubusan ng aking kasalanan. Paniniwalaan ko, pero mananatili ako dito sa aking pagkatao. So, hindi po gano'n ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya po ng grace, aakayin po kayo sa kabutihan. Hindi po kayo iiwanan doon sa kung saan ka naroroon. Noong bago mo pinaliwalaan na yung pagkamatay niya sa krus, na siya magliligtas sa iyong kasalanan, yung pong dati mo katayuan doon, aalisin ka doon, hahanguin ka doon, dadalhin ka doon sa kabutihan. Tingnan natin yung Ephesians 2:10. Ito, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. So, yung palang hindi pala yung aksidente na kapag ka inisip mo, tinanggap mo sa iyong sarili na kaya namatay ang ating Panginoon sa Kristo sa krus ay dahil sa katubusan ng aking kasalanan. Hindi pala yung aksidente. Sapagkat kay kanyang pinakamahusay na gawa. Tayo yung pinakamahusay niyang gawa. Tayo yung mga naniwalang ganun. Yung mga naniwalang kaya namatay ang ating Panginoon sa Kristo sa krus ay dahil sa ating kasalanan. Tayo yung pinakamahusay product ng ating Panginoon Diyos. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So tayo mumuldahin para sa mabuting gawa after our salvation na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, destiny na ito na inihanda pa ito sa atin nung una pa na siya nating lalakaran, yung kabutihang yon na kung saan doon tayo inihanda ng Diyos after our salvation. Kaya pag-iingatan natin na huwag tayong mananatili doon sa ating kalagayan bago tayo nabunot doon sa kalagayan yun. Tayo hindi mananatili doon sapagkat ang biyaya ang magdadala sa atin sa kabutihan para lumakad tayo sa kabutihan. So napakaliwanag po. Kaya inilagay natin po yung note para ito yung note natin. Grace train us to walk in the Spirit. Meron pa 5:16. Tingnan natin yung 5:16, Galatians 5:16. Para punuin na natin. Ito sabi dito. Balik tayo. Sabi dito, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Lumakad tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Kasi kaya nga magkalaban yung pagnanasa at saka yung Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung nasa stage ka ng ganung pagkakataon pero talagang masidhi ang iyong paniniwala doon sa verse na yun, yung 1 Corinthians 15:1-4, masidhi ang inyong pananampalataya doon na pinaniniwalaan yung lubos. Maaaring nasa status kayo ng transformation. Hindi naman yun madali Hindi naman yung ganun kadali na bigla ka agad mabuti. Dadaan ka pa rin May step by step bago mo marating yung maganda kung gano'n ang kondisyon, ang kalagayan ng iyong espiritu. Pero kung yung espiritu, ang kondisyon talagang
naroon talagang iyong pag-isip na katuon doon sa kasamaan, ay hindi na po maganda yun. Baka hindi ka totoong naniniwala, baka niluloko mo lamang ay yung sarili na sinasabi mong naniniwala ka doon. Sa verse na yun, sa 1 Corinthians 15:1-4, pero yung pala, ang katotohanan, hindi ka pala naniniwala doon. Hindi natin kayang linlangin ang Espiritu ng Diyos. Hindi natin kayang linlangin ang Panginoon. Sapagkat kung totoong ganun ang iyong pag-iisip, may question mark. Hindi kita pwedeng hatulan. Kasi katulad na sinasabi ko, naroon ka doon sa state of transformation. Maaaring hindi madali, maaaring matagal para sa iyong buhay, pero kailangan may mangyayari sa iyong pagbabago. Kung matindi ang kapit sa iyo ng kasalanan, matinding-matindi, mararamdaman mo naman yung transformation. Meron kang didisiplinahin ka ng Panginoon eh. Hindi yung sarili mo hindi yung kusa ng sarili mo, pipilitin mo yung sarili mo, kundi ang Panginoon. Mararamdaman mo yun. Dahil sa iyong pagmamahal sa ating Panginoon sa Kristo, magagawa mo yun. Bakit hindi? Di po ba na po? Yeah. Yan. Paul is our apostle today. Pinatunayan po ito ng kanyang ebanghelyo. Kasi ang ebanghelyo po ng ating Apostol Pablo ay 13 13 aklat po yan, 13 sulat. 13 beses yan sumulat na canonize ng Biblia, isinama sa Biblia. Kaya nagkameron tayo ng full epistles, Paul's epistles. So, yun po ay 13, simula sa Romans hanggang Philemon. 13 po yan. Baka hindi ko na sa uli. Romans, Galatians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, tapos ano pa, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, tapos 1 Timothy, 2 Timothy, Ephesians, Colossians, Philippians, yung mga prison letter yan yung nung nakakulong siya, nung ginawa niya yung sulat na yan, yung iba. Tapos yung huli, yung Philemon, pagkatapos ng Titus, yun naman Philemon. So 13 sulat po yan lahat mga kapatid. Kaya yan po ang ating yakapin, yan po yung ating ipapasok sa ating espiritu, sa ating kaisipan, na yan ang magliligtas sa atin. Hindi ko sinasabing hindi banal yung ibang kasulatan. Uulitin ko, banal po yan. At yan ay lahat ay kinasiyahan ng Diyos. Ibinigay niya yan sa kanyang mga propeta, binigay niya sa mga iba't ibang writer, para mabuo po ang Bible. Pero ang magliligtas sa atin, tulad ng sinabi ko, yung Paul Gospel, yun po ang salvation for today. So pagpatuloy po natin, Paul is the apostles of the Gentiles. Yan ang sinasabi sa Romans 11:13. Dito naman sa Galatians 2:7-8, sabi dito, sabi po dito, Peter was sent to Israel. Para po sa Israel si Pedro. Paul was sent to us. Para sa atin naman si Pablo. Yan po ang sinasabi. Kahit basahin nyo po, i-take note nyo po ito, i-screenshot nyo ito, pag-aralan nyo ito, pag-nilay-nilay nyo, i-meditate nyo ito. I-recon nyo ito daily in your life. Ito pong verse na ito. Mga verse na ito pala. Romans 11:13 at Galatians 2:7-8, para mapatunayan ninyo na talagang si Pablo isumulat para sa ating kaligtasan as a body of Christ. Tapos dito, ang linaw po dito, sinasabi dito,
Jesus' earthly ministry and Peter's gospel were for Israel's program. Noong nabubuhay ang ating Panginoon Kristo at saka yung mga sulat ni Pedro po, yung ebanghelyo ni Pedro ay para po yun sa programa para sa Israel. Kaya ang atin po ditong application to follow salvation today, you must follow Paul's message. Yun po lang, wala na po. Wala na po tayong pagtatalo ng pang-iba. Yun lang ang ating susundan, yung mensahe ng ating Apostol Pablo. Yan. Yun nga, dahil nga po dito sa mga sulat na ito, hindi po natin ito maiintindihan at maunawaan kung hindi po tayo gagamit ng pamamarang ito. Itong method na ito, itong rightly dividing the Word of God. Pag sinabi pong rightly dividing the Word of God, hindi po yan hinahati-hati. Yan po ay yung inyong paghawak, pag-unawa, pagbabasa, pakikinig sa tamang wastong pamamaraan para maintindihan nyo yun talagang alin ba yung nauukol sa atin at alin ba yung nauukol sa Israel. Kapag hindi kayo gumamit ng rightly dividing the Word of God, hindi po ito bagong denomination, ito po'y method, pamamaraan lamang. So, narito yung verse, 2 Timothy 2:15, God commands us to rightly divide. Inuutusan tayo ng Diyos na i-handle ito sa tamang pamamaraan. Yung ating pagbabasa, pag-unawa sa Biblia, dapat rightly dividing natin po. Hindi po basta tayo banat na banat. Pagkabunot natin sa Old Testament, babasahin natin, ito ang gagawin nyo. Paano natin gagawin? Tayo hintil yung Old Testament para sa Israel. So doon ang ibig ko sabihin, yun ang pinakamadaling ilustrasyon na binabanggit ko sa inyo. Paano natin yung gagawin? Hindi naman tayo Israel. Tayo ay member ng body of Christ. Tayo mga hintil. So, ano ang para sa mga hintil? Yung mga sulat ni Pablo. Yun ang ating yayakapin at gagawin. Ito. Israel program, law, ito yung Israel program mo. Law, kingdom, baptism, earthly hope. Samantalang yung sa atin, grace, ito yung biyaya ng Diyos, faith alone, yung pananampalataya lang lamang natin, heavenly hope. Ang pangako sa atin ay sa kalangitan. Ang pangako sa Israel dito sa lupa. Ano ba yung lupa? Yung magaganap dito sa lupa ay samantalang sa ating kaunawa ngayon, ang lupa ay puno-puno ng kasalanan. Babaguhin po ang lupa. Magkakameron po dito ng millennial kingdom na ang maghahari ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang para sa Israel. Application natin dito, division is not optional. It is God's safeguard against error. Napakalinaw. Safeguard against error para maiwasan natin yung pagkakamali. Hindi ito optional. It is God's safeguard against error. Ito yung ating eternal security. Kailangan tayo ay silyado ng Espiritu sa sandaling tayo maniwala. At nothing can separate us from Christ's love. Romans 8:38-39. Ito pong Ephesians 1:13, basahin po natin. Napakaganda po nito. Ephesians 1:13. Kahit na medyo humaba-haba ang ating oras, basahin po natin, wag po natin kaligtaan. Sabi po dito sa Ephesians 1:13, Ephesians, mabagal pa po tayo mga sige. Ephesians 1:13, sabi dito, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita. Saan sa Kanya? Sino yung Kanya ditong binabanggit?
sa ating Panginoong Kristo. O, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo'y sumampalataya sa Kanya, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Hindi yung Espiritu Santo ang nagtatak sa atin, kundi yun ang itinatak sa atin, yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ang itinatak sa atin. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Siya yung katibayan ng ating mana. Ibig sabihin ito hanggang sa ikatutubos, ito yung rapture. Pagra-rapture, tutubusin tayo. Kaya ngayon pa lang, pag pinaliwalaan natin yun na kaya namatay ang ating Panginoon Kristo sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, dahil sa ating kasalanan, sa panahong yun, at that moment na pinaniwalaan yun, may tatak na kayo. May tatak na kayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Na yun ang magiging simbolo, magiging katibayan. Katibayan yun, hindi na tayo mawawala. Hanggang sa katubusan, hanggang sa rapture. Baka ngayon pumasok sa isipan nyo, mape-perfect ba natin na hanggang sa rapture, tayo maayos na maayos ang ating katayo. Tayo po nasa ganito pang katawan. Kasi kanina pinag-uusapan natin yung mananatili sa kasalanan yung kanina. Nasabi ko baka question mark ang inyong kaligtasan dahil parang niluloko mo yung sarili mo dahil hindi ka umaalis doon sa iyong dating katayuan, pero sinasabi mo sa sarili mo na pinaniniwalaan ko yun, yung si Kristo na kaya namatay sa krus dahil sa aking kasalanan, pero nananatili ka sa iyong kasalanan ngayon. Sapagkat tayo narito pa rin sa katawang lupang ito na punong-puno ng kasalanan nga. Ito nga yung mga kasalanan, kaya nga ito yung mabubulok, ipapalitan itong katawan natin ito. Madadapa pa rin tayo. Hindi natin yan mape-perfect. Pero ang ating espiritu ay lumalaban sa kabutihan. Yung laman natin, yun ang lumalaban naman para sa kasamaan. Pero yung sinasabi ko kanina, iba pong sitwasyon yun. Yung parang lulukuhin mo lamang. Lulukuhin mo lamang ang iyong sarili na ikaw ligtas na dahil ngayon pinaniwala mo na, pero mananatili ka naman ang iyong kaisipan. Masarap kayang gumawa ng kasalanan. Ang iyong kaisipan ay doon sa kasalanan. So, niluluko mo yung iyong sarili. Yung pong ibig ko sabihin. Baka ma-interpret kayo at mag-confuse kayo. Malito kayo sa inyong katauhan. Yan. So, yan wala makakapag-separate sa atin, from Christ lang. Wala. Gusto nyo basahin natin yan uli. Kahit na medyo tayo tumagal. Kasi ang plano ko sana para madali Pero kailangan narito na rin lang tayo. Basahin na natin. Sige, sa Romans 8:29. Pasensya na kayo, medyo yan. Basahin natin, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga
kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Walang makakapaghiwalay sa pagmamahal sa atin ng Panginoong Kristo. Dakila ang ating Panginoong Kristo, kaya ibigay natin ang kanyang kapurihan sa kanya. Purihin ang ating Panginoong Kristo. Talagang wala pong makakapaghiwalay niya sa kanya. Kaya ano po yung ating dito? Paul Epistles alone teach eternal security. Yung lang pong Ebanghelyo ng ating Apostol Pablo, yun lang po ang magtuturo ng ating eternal security. Meron na po tayong eternal security kahit na naririto pa lang tayo sa lupa, alam mo na ikaw iligtas. Kaya nga po ako'y napapatawa doon pag ako'y nagbabasa doon pag nagbubukas ako ng Facebook, may mga nakikita kong mga namatay o kaya yung mga nagbe-birthday ng mga namatay na, nakalipas na, sasabihin happy birthday kuya sa langit. Bakit mo alam na nasa langit ang iyong kuya? Sapagkat, yes, kung ako man ang nasa katayuan ninyo, dahil sa matinding pagmamahal ninyo sa inyong kapatid o kaya sa inyong magulang, talagang masasabi mo siya nasa langit. Alangan namang sasabihin mo happy birthday mama sa impyerno, alangan namang sabihin mo ganun. Pero hindi po natin yung dapat sabihin. Hindi natin dapat pangunahan ng Diyos na siya ay nasa langit o nasa impyerno. Batiin nyo na lang ng happy birthday, yun na lang po pinakamaganda. Hindi po natin pwedeng pangunahan ng Diyos sa mga ganung bagay. Kaya, ang ating application dito, rest in Christ's finished work, not in your performance. Doon sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo, doon tayo magre-rest. Doon tayo hihimlay, doon tayo mamamalagi. Huwag natin pagtiwala ng ating sarili na kaya nating iligtas ang ating sarili. At magkameron tayo ng buhay na walang hanggan. Di po. Ang pagtitiwala lang natin ay yung tinapos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Rest in Christ's finished work. Wala na pong iba. Wala na po tayo sa video mga kapatid, po na po yung ating na nawala po yung ating sige po, tayo dumako na lang doon sa ating sorry po talagang pagka ganito pong napakahalaga po ng mensahe, talagang gumagawa po ang kaaway ng pamaraan. Pero magkaganon pa man po, itutuloy ko na lamang po. Meron po tayo ditong tinatawag na conclusion. Dito sa conclusion ay naputol pero makakapag pa rin tayo, makakapag-air pa rin tayo ng voice na po. Yan.
Ang kailangan po natin dito, yung ating call to action dito sa ating conclusion. Believe full gospel. Ito na po yung sinasabing 1 Corinthians 15:1-4. Tandaan nyo po yan. I-note nyo po. Tapos, stand firm in grace alone. Wala na pong iba. Ephesians chapter 2 verse 8-9. Tapos, i-rightly divide po natin yung word of God. 2 Timothy 2:15. Wala na pong iba. Tapos, proclaim salvation today with clarity and boldness. Yun po ang ating konklusyon. Sige, tayo po'y manalangin, tayo po'y tumungo at manalangin. O Amang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa maikli, makapangyarihan, mabigat na mensahe mo ngayong araw na ito, na sana po'y tumimo sa aming kaisipan, tumimo sa aming puso at magamit naming sandigan sa aming araw-araw na pamumuhay. Lord, nadyan ka. Ikaw ang umakay sa amin. Ikaw ang magturo sa amin. Kaya marami pong salamat, Panginoon. Yes, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen.